Kumikinang ang mga alon ng White Beach sa Boracay sa ilalim ng buwan. Isang summer getaway para kay Leah, 17, isang city girl mula Quezon City na hinila ng pamilya sa bakasyon. Ang araw niya, puro sketch ng mga palma ng isla, gamit ang sketchbook bilang proteksyon sa walang tigil sermon ng magulang tungkol sa grades. Isang gabi, habang naglalakad sa Station 2, matesod niya si Kai, isang local na teen na kupas ang buhok sa araw, nagtuturo ng paddleboard sa mga turista. Napansin ni Leah ang chill na tawa at basang-basang shirt ni Kai. "Gusto mo subukan?" Tawag niya, nakatayo sa board. Nagdalawang isip si Leah pero tumanggo, curious. Disaster ang unang paddleboard lesson. Bagsak si Leah sa alon, pero tawa lang siya habang inaalayaan ni Kai ang board. Hindi masama para sa Manilenya, biro niya, binato ng tuwalya. Sa susunod na mga gabi, nagkukwentuhan sila sa dalampasigan, nagbabahagi ng mango shake at kwento sa ilalim ng mga bituin. Inamin ni Leah na gusto niyang maging artista, habang si Kai naman, ikinuwento ang pagkahilig sa dagat at ang maliit na beach shop ng pamilya niya. "Boracay ang mundo ko," sabi niya. Itinuro ang mga bituin. "Yan ang star map ko." Ginuhit ni Leah ito sa sketchbook. Nagdikit ang kamay nila habang tinutukoy ang Orion. Ang mga moonlit walks ang naging paborito ni Leah sa trip. Tinuruan sa ni Kai maghanap ng bioluminescent plankton, kumikinang sa tubig na parang maliliit na bituin. Gumuhit siya ng portrait ni Kai sa driftwood. Nahuli ang ngiti niya sa uling. Pero isang gabi, nahuli siya ng magulang na late umuwi. "Mag-aral ka, hindi ang island boy," sabi ng mama niya. Bumagsak ang puso ni Leah. Hindi niya napansin kung gaano nakalalim ang nararamdaman para kay Kai. Hindi lang siya basta boy, bulong niya, pero sumiksik ang duda. Kaya ba ng summer fling ang Manila? Kaunti na lang ang araw, ibinuhos ni Leah ang puso sa isang painting, isang makulay na seascape ng Boracay Shore, sila ni Kai sa ilalim ng maulap na langit. Itinago niya ito, natatakot ipakita. Napangsin ni Kai ang distansya niya, kaya inaya siya sa huling paddleboard sa sunset. Habang dumadaos do sa kalmadong alon, sinabi ni Kai, "Leah, alam ko aalis ka na, pero gusto kita. Kaya natin to, no?" Nahigpit ang lalamunan ni Leah. "Kai, sobrang layo ng Manila at ang parents ko." Natigil siya, mabigat ang realidad. Sa huling gabi, naging matapang si Leah. Sa usual nilang spot sa beach, inabot niya ang painting, nanginginig ang kamay. "Kami to," sabi niya, mahina ang boses. Nanlaki ang mata ni Kai, hinaplos ang mga bituin sa pintura. "Leah, ikaw ng bahay ko." Niyakap niya ito, banayad ang hampas ng alon. "Sulatan mo ako, bibisitahin kita sa Manila, pangako." Tumanggo si Leah, luhang nahalo sa simoy ng dagat. Sa Manila, kulay abo ang kwarto ni Leah kumpara sa kulay ng Boracay. Pero pagkalipas ng isang linggo, dumating ang package na isang shell necklace at liham bula kay Kai. "Namimiss ka ng mga bituin dito, Leah? Nag-iipon ako para sa bus ticket." Numiti si Leah, isinabit ang kwintas malapit sa sketchbook kung nasaan ang Boracay painting. Sa ilalim ng mausok na langit ng Manila, tumingala siya. Iniisip ang star map ni Kai. Alam na ang kanilang summer love ay magpapakita pa, tulay pagitan ng beach at siyudad.